Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang naglalakad sila sa mall, iniisip ni Shen Yuan sa sarili, tinitingnan ang lahat ng naiinggit at naninibugho na mga mata sa paligid, nakakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Nakakagulat, si Qiao Li ay lumipat sa competing for attention mode. Kung ganoon, baka pwede talagang tumakbo ng magkapares mamayang gabi. Ilang sandali mamaya, sa loob ng isang tindahan, sabi ng attendant, Mr. Shen, ang tagal nating hindi nagkita. Sabi ni Shen Yuan, dinala ko ang dalawang kaibigan para mamili ng ilang bagay. Ngumiti ang attendant at sabi, kaya ngayon, Mr. Shen, hindi ka na nag-aalala sa pagpapanggap. Noon, dinala mo sila isa-isa. Ngayon, dalawa na agad. Time management master na sumuko sa pamamahala, ha? Sabi ni Shen Yuan kay Long Jinghan, tingnan mo. Pumili ka ng kahit ano na gusto mo. Ngumiti si Long Jinghan at sabi, Hinihila ni Qiao Lei ang braso ni Shen Yuan at sabi, Shen Yuan, ang ganda ng mga bag at alahas dito. Malinaw na naghihintay siya ng reaksyon. Sabi ni Shen Yuan, tama yan. Hindi nasasayang ang pera. Iniisip ni Qiao Lei sa sarili, ang layo ng agwat, hindi ba? Maaari niyang piliin ang mga regalo na nagkakahalaga ng 10,000 samantalang ako, karaniwang 1,000 lang. Nagsimulang pawisin siya. Ilang minuto mamaya, habang kumikislap ang bagong sapatos ni Long Jinghan, sabi ni Shen Yuan, bihira lang kitang dalhin. Bakit dalawa lang ang pinili mo? Bumili ka pa ng iba. Hindi mo ba gusto ang mga bag o damit? Sabi ni Long Jinghan, hindi na kailangan, Shen Yuan. Marami mo na akong binili noong nakaraang beses. Dalawa lang sapat na ngayon. Sabi ni Shen Yuan, huwag kang magpakapulit. Ngayon, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 100,000. Kung wala kang nagustuhan dito, titingnan natin ang ibang tindahan. Iniisip niya sa sarili, kahit gustong makatipid ni Long Jinghan sa akin, maliit lang ito, konti lang sa 10,000. Ang system, cashback ay konti lang sa 20,000. Napakaliit. Sobrang liit. Namula si Long Jinghan at sabi, okay. Isang babae na may mataas na hairline ay bumulong sa kanyang pawisang kasama, tingnan mo ang boyfriend niya. Hindi bababa sa 100,000. Ang lalaki-lalaki. Aabutin mo ba na sabihin yan? Namula si Qiao Lei at iniisip sa sarili, kumuha siya ng 100,000 at ako, 2,000 lang. At hindi pa siya ang pangunahing babae. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta. Ang sakit ng ganitong pagkakaiba. Patuloy siyang humawak sa braso ni Shen Yuan na parang nakatali ang buhay niya rito. Ilang 20 minuto pa, maraming bagay na ang inilagay sa mesa. Sabi ni Long Jinghan, Shen Yuan, sapat na yan. Sagot ni Shen Yuan, okay. Pakiramdam ni Qiao Lei, para bang umalis na ang kanyang kaluluwa sa katawan niya. Sabi ni Shen Yuan, Qiao Lei, pumili ka rin ng isa. Nagulat si Qiao Lei at tanong, ha? Naging excited siya at hinawakan ang kamay ni Shen Yuan, talaga ba? Sabi ni Shen Yuan, sige. Habang naglalakad pabalik sa tindahan si Qiao Lei, sabi niya, sige talagang pupunta ako, okay. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, kahit hindi pa lumalabas ang affection meter ni Qiao Lei, kailangan pa ring ibigay ang nararapat. Matatag at tiwala siya sa sarili, may matigas na ulo. Ayokong mapagod sa kanya. Tamang pagkakataon ito para gamitin si Long Jinghan para kontrolin siya. Ilang 15 minuto pa, sa parking area, lahat ay nagdala ng maraming bag pabalik sa sasakyan. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, gumastos ako ng 120,000 para kay Long Jinghan at 50,000 para kay Qiao Lei. Hindi pa rin niya na-trigger ang affection. Ang system, triple ang cashback kay Long Jinghan. Net gain, 190,000. Biglang tanong ni Qiao Lei, Shen Yuan, saan tayo pupunta ngayon? Sabi ni Shen Yuan, ibabalik ko kayo sa international dormitories. Sabi ni Qiao Lei, ha? Kayo dalawa? Sagot ni Shen Yuan, obvious, pupunta kami sa hotel. Namula si Long Jinghan, may tahimik na kumpiyansa. Pinindot ni Qiao Lei ang braso ni Shen Yuan sa kanyang katawan at sabi, Shen Yuan, ako pwede ba sumama rin? Sagot ni Shen Yuan, para saan ka pupunta? Huwag sumali sa kasiyahan. Sumakay ka na lang sa sasakyan. Ibabalik kita sa school. Sabi ni Qiao Lei, pakiusap, Shen Yuan. Pabayaan mo na lang sumama ako, okay?
Sumasakay lang ako at mamamasyal sa malapit. Bumuntong hininga si Shen Yuan at sabi, talaga, hindi ko na kaya sa'yo. Sabi mo, sumasakay ka lang. Sa Radisson Hotel, tiningnan ni Qiao Li ang kisem at sabi, ha? Hindi ba ito yung hotel na nabook mo para sa akin noon? Pareho ba ng suite noong nakaraang beses? Sabi ni Shen Yuan, gawin mo ang gusto mo. Bakit nagtatanong ka ng sobra? Tataas tayo. Nagulat si Qiao Li at tanong, bakit kailangan ko pang pumunta sa iba para mamasyal? Sabi ni Shen Yuan, hindi mo ba sinabi iyon bago sumakay sa sasakyan? Pinunasan ni Qiao Li ang pawis at sabi, talagang hindi ako pwede umakyat. Sabi ni Shen Yuan, ano nang pupuntahan mo? Para maging third wheel namin. Iniisip ni Qiao Li sa sarili, noon, sumunod lang ako para sirain ang plano nila. Pero ngayon, kung pupunta ako, hindi ba magiging threesome na to kasama si Shen Yuan? Pangarap lang. Hinigpit ni Shen Yuan si Long Jinghan at sabi, kung gusto mong magpahinga, pwede kitang i-book sa ibang suite. Pwede pa rin tayong mag-dinner mamayang gabi. Tumalon sa tuwa si Qiao Li at sabi, yay. Ilang sandali pa, sa loob ng elevator, sabi ni Qiao Li kay Long Jinghan, hello. Ano pangalan mo? Sagot ni Long Jinghan, Long Jinghan. Sophomore ako sa accounting. Sabi ni Qiao Li, hello. Ako si Qiao Li. Sabi ni Long Jinghan, alam kita. Medyo sikat ka sa school sa cosplay. Sagot ni Qiao Li, syempre. Kung wala akong espesyal na kakayahan, hindi ako pipiliin ni Shen Yuan sa startup base. Sabi ni Long Jinghan, fair ang balat mo at kaya mong mag-cosplay. Normal lang na pinili ka ni Shen Yuan. Nag-apply din ako sa startup base, pero bago lumabas ang public list, tinanong ako ni Shen Yuan na tulungan ang isang senior. Nagsimulang pawisin si Qiao Li at iniisip sa sarili, grabe. Anong klaseng tulong yan? Hindi ba sabi niya, siya ang nauna ni Shen Yuan bago ako? Tiningnan ni Qiao Li si Shen Yuan at patuloy na pawisan, iniisip, tingnan mo siya. Halata na ang tunay niyang personalidad. Huwag maingganyo sa nakakaawang tingin. Pinunasan ni Shen Yuan ang pawis niya at iniisip sa sarili, kung saan may babae, may pakana. Kahit na maliit na bagay, nagiging kompetisyon. Sino ang unang nakilala, sino ang mas matagal nakilala? Mahalaga ba talaga? Anyway, akin na sila lahat. 2 babae lang, ganito na ang eksena. Kung 4 o 5, magiging ganap na kaguluhan. Mukhang imposible ang tinatawag na harmonious harem dream. Ilang sandali pa, sabi ni Shen Yuan sa 2 babae, kayo muna ang pumasok. Kailangan kong tumanggap ng tawag. Sinagot ni Shen Yuan ang telepono at sabi, Hui, anong problema? Sagot ni Hui, Yuan, umalis si Lingling at umuwi ngayon. Ayokong manatili sa dorm. Pwede mo ba akong samahan? Sabi ni Shen Yuan, baka hindi pwede ngayong gabi. Mahinang sabi ni Hui, pwede na lang ako magstay sa Radisson Hotel mag-isa. Sabi ni Shen Yuan, ha? Magstay ka sa Radisson? Sagot ni Hui. Malapit na ako. Natahimik si Shen Yuan at iniisip sa sarili, grabe. Malapit na siya. Nag-book ako ng long-term rooms dito para sa convenience. Nang wala siya, dinala ko pa si Sister Lin at si Long Jinghan dito. Talaga, hindi ko dapat i-book lahat sa isang hotel. Buti na lang magkaiba ang mga kwarto. Mukhang magiging hindi pangkaraniwan ang gabing ito. Mabilis na bumuo ng plano si Shen Yuan. Sabi niya sa telepono, punta ka muna sa suite at maghintay. Aayusin ko muna rito, tapos hahanapin kita mamaya. Tinanong ni Hui, talaga? Sagot ni Shen Yuan, syempre. May inihanda pa akong maliit na sorpresa para sa'yo. Masayang sabi ni Hui, yay. Anong sorpresa? Sabi ni Shen Yuan, sasabihin ko mamaya. Ipaalam ko rin ang eksaktong oras ng maaga. Sa loob ng kwarto, tanong ni Qiao Li, Jinghan, alam mo ba kung sino ang kinakausap ni Shen Yuan sa hallway? Sagot ni Long Jinghan, wala akong ideya. Tinanong ni Qiao Li, nakipagtalik ka na ba kay Shen Yuan ng maraming beses? Biglang sumabog sa hiya ang isip ni Long Jinghan at nanahimik na lang. Sabi ni Qiao Li, walang ibang ibig sabihin. Gusto ko lang malaman kung bakit napakalaki ng kaibahan ng pakikitungo niya sa iyo at sa akin. Sagot ni Long Jinghan, sa tingin mo malaki ang kaibahan na yan. Hindi mo pa nakikita kung paano niya tratuhin ang ibang babae. Tinanong ni Qiao Li, anong klaseng babae siya? Sino siya? Sabi ni Long Jinghan, anong silbi ng malaman mo? Lumapit si Qiao Li at sabi,
hindi mo ba napanood ang mga emperatris sa palasyo? Kapag may mas malakas na babae, dapat magsama-sama tayo. Kapag nagkaisa ang magkakapatid, kayang putulin ang bakal. Sa ganitong paraan lang tayo aakyat sa tuktok. Hinawakan niya ang malalambot na kamay ni Long Jinghan. Iniisip ni Qiao Lei sa sarili, akala ko mataas ang posisyon ni Long Jinghan sa puso ni Shen Yuan. Pero pareho lang kami, nasa ilalim din kung ang nasa ilalim lang nakakakuha ng 100,000 para sa pamimili, gaano kaya kalaki ang nakukuha ng pangunahing babae. Kaya pala, entry ticket lang ang startup vice. Kung gusto mo ng higit pa, kailangan mong magsikap ng higit pa. Ibinaba ni Long Jinghan ang bag niya, at tanong ni Qiao Lei, bakit mo dinala ang ganitong kalaking bag? Puno na. Ano lahat yan? Biglang sumugod si Long Jinghan para kunin ito at sabi, hoy, huwag, tiningnan ni Qiao Lei ang loob ng bag at iniisip, grabe. Yung maliit na kamisol hindi ba sobra na itong nakaka-expose? Napakahiya nito. At may mga patibong pa. Kung ikukumpara sa mga ito, parang kindergarten level lang ang cosplay outfits ko. Grabe ang pagka-shock niya. Iniisip ni Qiao Lei, 3 buong set. Kahit para sa saya lang, kailangan ba talaga niyang dalhin ng ganito karami? Umupo sina Long Jinghan at Qiao Lei sa $1 million couch, at tanong ni Qiao Lei, ate, ganito mo ba karaniwang pinapasaya si Shen Yuan? Sagot ni Long Jinghan ng malamig, huwag mo hawakan ang gamit ko. Ipinabalik niya lahat sa kanyang bag, sabi ni Qiao Lei, gihay. Ang picky pala talaga ni Shen Yuan. Kailangan pa ng 3 outfits para mapili niya. Sabi ni Long Jinghan, maintindihan mo rin mamaya. Iniisip ni Qiao Lei sa sarili, kung ganito si Shen Yuan sa laro, kakayanin kaya ng katawan niya. Ang dami ng tricks araw-araw. Mukhang willing pero baka hindi kaya. Naalala ni Long Jinghan ang unang pagkikita nila ni Shen Yuan at namula habang sabi, malalaman mo rin mamaya. Iniisip niya sa sarili, hindi ko alam kung kakayanin ni Shen Yuan, pero ako, tiyak na hindi. Namulat si Qiao Lei sa pagkagulat at sabi, ate, dapat naman tayong magkakampi sa laban, pero ikaw lang. Biglang pumasok si Shen Yuan at sabi, anong magkakapatid? Anong magkakampi? Ilang minuto lang akong sumali, at ganito na kayo kalapit. Mabilis na ibinalik ni Long Jinghan ang gamit niya sa bag, pinalit ni Qiao Lei at sabi, bakit hindi kami magkakapatid? Hindi mo ba napanood ang emperatris sa palasyo? Lahat ng concubine, magkapatid ang tawag sa isa't isa. Sabi ni Shen Yuan, tigilan mo na. Hindi ako emperador. Sabi ni Qiao Lei, mas marangya ka pang mamuhay kaysa emperador. Mahinang sabi ni Long Jinghan, Shen Yuan, pupunta na ba tayo sa kwarto? Umupo si Shen Yuan at sabi, hindi pa kailangan. Tulungan mo muna akong magmasahe. Nag-atubili sandali si Long Jinghan, tapos sabi, no, okay. Dagdag ni Qiao Lei, pupunta muna ako sa banyo. Tanong ni Shen Yuan casual, kamusta ang startup base nitong mga nakaraang araw? Habang sinisimulan ni Long Jinghan na imasahe ang balikat niya, sagot niya, maayos naman ang progreso. Na-transfer na ang unang 40% ng startup funds ni Yan Song at Mo Zhenwang. Naghahanda na sila ngayon. Pero paparating na ang summer break, kaya tiyak na hindi nila pwedeng buksan bago yon. Tumango si Shen Yuan, ayos lang, basta seryoso ang pagpupush nila. Bumaba ang boses ni Long Jinghan, Shen Yuan nandito pa siya. Hinila siya ni Shen Yuan papalapit at namula siya. Alam ko. May problema ba sa'yo? Iniisip ni Long Jinghan sa sarili, 2 kahulugan ang tanong na yon. Una, may problema ba ako kung magiging affectionate sa harap ni Qiao Lei? Pangalawa, may problema ba ako kung ibabahagi si Shen Yuan sa kanya? Maaari ba akong tumanggi kay Shen Yuan? Siyempre hindi. Pero sobra itong nakakahiya. Sabi ni Shen Yuan ng kalmado, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pipilitin ang kahit sino. Binigyan niya siya ng mabilis at banayad na halik at inupo sa kanyang kandungan. Naglabas ng malambing na tunog si Long Jinghan, ni. Bumalik mula sa banyo si Qiao Lei at sabi, Shen Yuan, mamaya kakain tayo. Bigla siyang natigil sa pagsasalita at iniisip, hoy. Hindi pa nga gabi. Napakabilis mo. At nandito pa ako. Akala mo ba ako invisible? Ilang minuto ang lumipas. Tumayo si Qiao Lei ng matigas, parang estatwa, pinapanood sina Shen Yuan at Long Jinghan na magkalapit sa sofa, nag-uusap ng mahina. Sa wakas, umupo siya ng may frustration at iniisip, pareho naman tayong nasa ibaba. Bakit ako ang iwas? Hindi ako alis.
Tiningnan siya ni Shen Yuan at sabi, hindi ba't nag-book ako ng kwarto para sa'yo? Bakit nandito ka pa rin? Ipinihit ni Qiao Lei ang mukha at sagot ng inis, kaya nga. Mas maganda ang view dito. Dito ako upo. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, nagpakita na ang kanyang pagiging matigas ang ulo. Interesante. Nahuli na ang isda sa pain. Oras na para sa huling hakbang. Sabi niya ng malakas, huwag kang makagambala. Para kay Long Jinghan ang kwarto na ito. Puntahan mo ang isa pa. Tumulig siya si Qiao Lei at na-shock. Iniisip, ha? Ako? Nakagambala? Bigla niyang inabot ang mukha ni Shen Yuan, hinalikan siya. Namulat si Long Jinghan at iniisip, ang tapang naman. Makaraan ng 2 minuto, huli na ni Qiao Lei na humikayat, huminga ng magaang. Nakagambala pa rin ba ako ngayon? Iniisip niya sa sarili, pareho kaming babae sa ilalim ng food chain ni Shen Yuan. Walang dahilan para maging magalang. Sinumang mas mapasaya siya, mas marami. Kaya mo siyang halikan sa harap ko. Bakit hindi ko pwedeng gawin yon? Iniisip ni Shen Yuan, kaya pala, hindi nakagambala ay kailangang umabot sa ganitong antas. Pinisil ni Long Jinghan ang bibig niya na mula ng malalim at iniisip, halik lang iyon. Paano ito umabot sa ganito? Kung kaya niya itong gawin kay Shen Yuan, paano na ako? Magkasama. Iwinagayway niya ang ulo sa kawalan ng paniniwala. Hindi. Mag-isa lang sa harap ni Shen Yuan ay isa lang bagay. Pero kasama ang ikatlong tao talagang hindi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong eksena sa totoong buhay at mula sa ganoong lapit. Ang limitasyon ni Qiao Lei ay ganoon nakababa. Ibig bang sabihin, kailangan ko ring ibaba ang sa akin? Sabi ni Qiao Lei ng malakas, ayos lang. Nandito pa siya. Tumingin si Shen Yuan pabalik at sabi, Jinghan, pumunta ka muna sa inner room at maghintay. Sagot ni Long Jinghan ng mahinahon, enen. Nag-atubili si Qiao Lei at sabi, Shen Yuan, ayokong manatili dito. Tinanong ni Shen Yuan, kung ganyan, pupunta ba tayo sa kwarto at hahayaan si Jinghan dito? Iwinagayway ni Qiao Lei ang ulo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tinanong siya ni Shen Yuan ng kalmado, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Qiao Lei pababa na mula ang mukha. Ako eh. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, 3 tao sa isang suite ng ganito, napakabihira. Mahirap ulit gumawa ng pagkakataon mamaya. Kailangan nilang masanay. Sa ganitong paraan, sa susunod na lumabas kami ng sabay, mas madali na. Sabi niya ng determinado, pumunta ka at maghintay sa labas. Dinala niya si Qiao Lei papunta sa kwarto. Bulong ni Qiao Lei ng kinakabahan, Shen Yuan maging maingat ka ni. Naiwan si Long Jinghan mag-isa sa living room. Iniisip niya sa sarili, malinaw na dinala ako ni Shen Yuan dito ngayon. Pinilit sumama ni Qiao Lei at siya ang nag-umpisang gulo. Tinanggap lang iyon ni Shen Yuan ng pasibo. Dapat ako ang bida. Hindi ko pwedeng umupo lang at maghintay. Kung narito na si Qiao Lei, bakit ako magtatampo? Pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siya, nagbihis, at naglakad papunta sa pinto ng kwarto. Huminga siya ng malalim at sabi ng mahina, Shen Yuan ako na ba ang susunod? Tumigil si Shen Yuan at sagot, oh. Tumingin siya pataas, halatang nagulat. Iniisip ni Shen Yuan sa sarili, mukhang nalampasan na ni Long Jinghan ang linya sa puso niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.